Samantala, naglabas ng storm surge warning ang Pag-asa sa ilang lalawigan sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Uwan. Sa advisory nga ng ahensya, binigyan din ito ang banta ng daluyong o storm surge na posibleng mangyari sa susunod na 48 oras. At para magbigay pa ng update kaugnay sa ikinikilos ngayon ng bagyong Uwan, nasa linya po natin si Lian Loreto mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa iyo, Lian. Magandang hapon po, Miss Weng, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sa ngayon nga po, typhoon category pa po itong si Uwan at mas lumalakas pa habang binabaybay ang Philippine Sea. Ngayong alas 3 ng hapon ay nasa layo po ito na 605 kilometers sa silangan ng Katarman, Northern Samar. Meron na pong taglay na hangin na aabot sa 150 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 185 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward at may kabilisan na sa bilis na 30 kilometers per hour ang kanyang pagkilos. Inaasahan po natin itong si Uwan ay magpapatuloy sa kanyang west-northwestward movement habang binabaybay ang Philippine Sea at posible nga po mag-intensify pa ito bilang isang super typhoon category pagsapit naman po ng bukas ng gabi at posible nga po ito'y maglandfall either po sa may northern Aurora or southern Isabela area pagsapit po ng gabi ng linggo. At inaasahan nga po natin ay magka-close approach nga po ito bukas po ng umaga dito po sa may Eastern Visayas at Bicol region. Kaya't kahit po hindi po maglandfall doon yung ating bagyo ay malawak po yung kanyang ang dalang mga hangin at malalakas na mga pag-ulan nitong si Bagyong Uwan. Kaya't makakaranas din yung ating mga kababayan dito sa may Southern Luzon area maging sa may Visayas area ng malalakas na mga bugso ng hangin at mga pag-ulan. Inaasahan nga po natin, pagsapit naman ng linggo hanggang sa Lunes ay dadaan na po ito o tatawid dito po sa Luzon landmass. Kaya't mag-ingat yung ating mga kababayan dahil meron nga po tayong mga banta ng mga malalakas na hangin na pwede nating maikumpara sa lakas ng tren. At yung malalakas na mga pag-ulan na more than 200 millimeters dito po sa Northern Luzon at Central Luzon area na may kukumpara naman po natin sa 200 liters na tubig ulan na ibinuhos po sa 1 meter squared area. Inaasahan natin itong si Bagyong Uwan ay makakalabas naman ng ating PAR pagsapit ng Martes. At ngayon nga po nakataas na ang wind signal number 2 sa may Catanduanes eastern portion ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Ticao Islands, maging dito sa may northern Samar, northern portion ng Samar at sa may northern portion ng eastern Samar. Wind signal number 1 naman po ang nakataas sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Camarines Norte, nalalabing bahagi din ng Camarines Sur at Masbate, kabilang ang Burias Island, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, Calamian Islands at Cuyo Islands. Maging dito din po sa mga nadaanan nitong si Bagyong Tino, meron din po signal number 1 sa nalalabing bahagi naman po ng Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northeastern portion ng Bohol, Northern and Central portions ng Cebu, kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, Northern portion ng Negros Occidental, Northern and Central portions ng Iloilo, Capiz, Aklan at sa may Northern and Central portions ng Antique, kabilang ang Kaluya Islands, maging dito din sa may Dinagat Islands at Surigao del Norte. Inaasahan nga po natin, meron po tayong mga banta ng mga storm surge dun po sa may eastern coast ng ating northern, central and southern Luzon area, maging dito din po sa northern tips nitong Eastern Visayas area, kaya't posible nga po dun sa pinakamalapit sa sentro ng bagyo yung mas higit pa sa 3 meters na daluyong, kaya't pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan at sana po ay makapaghanda po sila at mag-evacuate kung kinakailangan. Next update naman po natin ukol dito sa Bagyong Uwan ay mamayang alas 5 ng hapon. At yun naman po ang latest
Yes po. Oo, nakita natin kasi dun sa sa mapa na napakalaki ng lawak na sakop nitong bagyong Uwan So galing siya sa baba kasi 'di ba from sa Visayas nanggaling itong bagyo. Anong kaibahan kapag ang pasok niya yung dito sa area ng eastern part ng Pilipinas na dumadaan sa Sierra Madre? Well, itong ating bagyo ay konti ko lang po ng bahagya. Itong bagyo po kasi ay nabuo po ito dito po sa malayo dito sa Pilipinas, kaya't marami po itong moisture na nakalap at enerhiya, kaya posible nga po ay mas mag-intensify pa ito bilang isang super typhoon. Ngunit pag daan naman po nito sa ating Luzon landmass dun po sa terrain, for example ng Sierra Madre Mountain Ranges, ay inaasahan naman po natin na yung hangin nitong bagyong Uwan ay masihina naman, ngunit nasa typhoon category pa rin po ito. So meaning malalakas pa rin po ang hangin kahit humina ng bahagya. At para naman po sa mga pag-ulan ay hindi din naman masyadong nababago yung mga pag-ulan dito, kundi mas nag-intensify pa nga kung dumaan po yung bagyo natin dun po sa mga mountain ranges. Kaya kahit meron nga po yung ating Sierra Madre Mountain Range doon, ay wag sana pong magpakampante yung ating mga kababayan na hihina ng bahagya yung ating bagyo dahil nasa typhoon force winds pa rin po ang dadaan dito po sa may northern or central Luzon area. Hanggang kailan natin maaasahan at mararanasan yung mga pag-ulan na dala nitong bagyong Uwan? Well, bukas nga po, or starting this evening, meron na nga pong mga pag-ulan sa may Eastern Visayas at Bicol region, at pagsapit naman po ng umaga bukas hanggang buong buong linggo hanggang sa Lunes ay aasahan po natin yung mga malalakas na mga pag-ulan at mga malalakas na hangin sa kabuuan ng Luzon area. Inaasahan natin by Tuesday pa po masihina yung ating mga inaasahang mga lakas ng hangin at mga lakas na pag-ulan. Pag nakalabas na tuluyan ng PAR itong si Uwan, Lian, may ina-expect pa ba tayo na sama ng panahon na namumuo at papasok sa ating Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon, meron nga po tayong nakikita na posibleng maging isang low pressure area. Ngunit sa ngayon nga po ay mataas pa po yung ating uncertainty dito po sa posibleng LPA or bagyo next week. So, antabay lamang po tayo sa updates galing dito sa Pag-asa ukol po sa changes o development sa ating panahon. So, Lian, baka may mga huling paalala ang Pag-asa sa ating mga kababayan na sa iyo ang hapag. Well, ngayon nga po nagpalabas na po tayo ng wind signals kahit hindi pa nga natin nararanasan yung mga malalakas na mga hangin nitong bagyong Uwan dahil nga po meron tayong tinatawag na lead time. So ito po yung ating oras ngayon para po makapaghanda at makipag-coordinate sa ating mga local government units ukol sa ating preemptive evacuations o yung pag-reinforce po ng ating mga bahay para po sa makahanda tayo sa mga banta nitong si bagyong Uwan. Maraming salamat sa iyo, Lian. Mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ang ating pong nakapanayam ay si Lian Loreto.